wala namang maganda talagang naidudulot pag naka-focus ka sa babae. Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Isa sa mga katulong sa self-improvement journey mo yung mga pabangong pinipili mo, pare. So, mura na, safe pa, quality pa. Yung mga perfumes natin, pare. Seduce, Climax, Foreplay. No? For every occasion, meron tayong perfume para sa'yo. Go ahead, check them out sa mga shops natin. Magbasa kayo ng mga review dun, pare. Marami akong customer na magandang experience sa perfume ko na sila na magpapatunay sa'yo. Right? Link na sa description. Okay mga bro, so may nag-message sa atin. Okay, so kung meron kayong mga problema sa buhay ninyo, wag lang pera. Message nyo ako sa mga socials ko, pare. Pero lang sa TikTok, di talaga ako nagbabasa ng message sa TikTok. Facebook, Instagram, pwede yan. Go ahead, message me there. Confidential ang information mo. So, hindi natin papakita yung mga pangalan ninyo, specific information. So, para safe kayong nag-share sa akin, okay? Hindi natin lalabas yan, syempre. Madimanda rin tayo, eh. So, alright. Isa akong fuckboy. Inamin na ni tropa. Fuckboy at sobrang lakas ko sa babae. Elementary to high school, ako'y escort sa klase. College na rin. Nagulat ako dun sa escort. Kala ko escort ka, pre. So, ano pala ibig niya sabihin ng escort? Ito yung mga official na ine-elect sa classroom, di ba? Mga classroom officials. No? So, lagi siyang escort dun. And actually, ito yung position na walang kwenta eh. Dati kasi yung escort muse, applicable siya dati kasi parang sila yung may event kasi yung school na parang kayo yung paparada lagi, di ba? Parang beauty contest, parang ganun or what. Kayo yun. At dun lang kayo may kwenta pagka may occasion yung school na ipaparada kayo. Pero the rest, wala naman. So, siya raw yung escort sa klase nila, college na rin. So, ibig sabihin, kung ikaw yung laging escort, ikaw yung may dating. Kasi babae at lalaki boboto niyan eh. Di ba? Pero ngayon kasi parang pinagtitripa na lang to. Minsan ini-escort lalaki. Tapos iminumuse, bading. Or minsan ini-escort, tinahalal nilang escort, bading. Tapos yung muse, yung tibo sa klase. O, di ba? Parang gago. So, pero usually, pag ikaw ang escort muse dyan sa klase ninyo, ikaw lagi yung parang crush ng bayan, di ba? Madalas ganun. Siguro ganun yung pinapahiwatig ni tropa, baka malakas yung dating niya, so sinabi niya tong escort na to. No? At madami po talagang nagkakagusto sa akin. Diba? Sobrang dami ko na pong experience sa babae to the point na hindi ko na kaya magtiwala sa kanila. Oh, bakit naman? Usually nga, pagka tayo mga lalaki, di ba? We take our experiences sa babae as a knowledge or wisdom. So, pag ganitong nawalan ka ng tiwala, pare, you're getting in touch with your feminine side. Di ba? Hindi ka nagiging logical sa pagkakataon na to because, again, kailangan nga mas gumagaling kang pumili ng babae. Hindi yung pabobo ka ng pabobo sa babae, sa dami mong babae na. Kasi may mga natira. Kasi may mga natira po ako, may asawa na or may BF na. Di ba? So dahil doon sa mga tinira niyang may asawa na, may boyfriend na, inilalagay niya yung sarili niya doon sa mga naiputan sa ulo. Di ba? Which is, para sa akin, you're looking it in a negative perspective eh. Diba? Kasi nga, ano yung mga maling ginagawa ng mga boyfriend nila? Bakit nagpapaiyot pa rin sila sa iba? So, may lesson. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ang lalaki nagpataas ng body count, dapat, may lesson doon. Pero mamaya pag-usapan natin kung bakit may mga lalaki na imbis na matuto, mas lalong sumusupot pag babae ng babae. Okay? Ngayon po, idol, gusto ko na sanang magseryoso ng babae. At magmahal na ng totoo, pero di ko alam bakit natatakot ako sa sarili kong multo. O isa to sa mga reason. Di ba? Or di ko maintindihan yung sarili ko na gusto ko na lang maglaro kasi wala na akong tiwala sa mga babae. Ano po kaya ang dapat kong
gawin. Okay? Marami, pre. Marami kang dapat gawin. Marami kang dapat gawin. Ang kailangan mong iwasan, ang pambababae. Diba? Nagkaroon tayo ng pre, kumbaga parang may misconception talaga dito at mayroong confusion pa rin talaga sa usapin na pag marami ka bang chicks, malupit ka na bilang lalaki. Di ba? And kung nanonood kayo ng Anti-Supot Podcast na pag-uusapan namin yan madalas, ang sagot namin dyan, hindi. Hindi pa rin. Kasi ang pambababae or ang pakikipag-communicate sa babae, isang aspeto lang yan na pagiging lalaki natin. Ano ba ang madalas natin sinasabi dito, lalo na dito sa channel ko? Financial strength, physical strength, mental strength. Di ba? Or spiritual strength na rin. Sabay na natin yan. So, pag nakikipag-communicate ka sa babae, no? At hindi mo ilalagay yung emotions mo when you're communicating with them or interacting with them, napupunta yun sa mental strength. Kasi nababasa mo yung mga babae. Alam mo na ngayon yung karakas ng mga babae, iisa lang pala. So may mga red flags ka nang mapipinpoint na, hindi na to pwede sa akin. Ayoko na neto. So nagiging knowledge siya. Hindi pwede na magiging takot ka, pre. Para kang feminist niyan, bro. Di ba? Yung mga feminist na babae na napapanood lang nila sa Netflix yung mga lalaking masasama yung ginagawa. Kino-conclude na nila na gano'n na lahat ng lalaki. Meron na silang conclusion na pare-pareho lang yung mga lalaki. Di ba? Hindi ka nagiging logical. And also, gusto ko rin pasukin itong usapin na to, na marami na akong nakilala, pare, marami na akong nakita na mga magagaling sa babae lang, right? Since high school, ganyan, ang galing sa babae, college, pero alam mo saan sila napupunta? Loser. Alam ko na pag-usapan namin to sa Anti-Supot Podcast. May kilala kami. No? Magaling siya sa babae all throughout. Nakita ko siya first hand kung paano siya dumiskarte ng babae. Pero at the end, mas matanda siya sa akin, iniiyakan niya, yung babae sa bar. Na-inlove siya dun sa babae sa bar. Hanggang ngayon, nade-depress siya dahil na-inlove siya dun sa babae sa bar. Magaling sa babae yun, pre, Diba? Kasi, alam mo kung bakit, pre? Ang babae, para sa akin, pag para siyang droga din, Para siyang pinagbabawal na gamot, Nakaka-addict talaga yan, pre. Sa totoo lang, because being inside a pussy is masarap sa pakiramdam. Di ba? Nakaka-addict siya. At yung pagka-addict niya, at pag doon ka lang nag-focus, wala kang ibang distraction, babae lang at babae, nasusupot ka rin talaga, Di ba? Nakakalambot, Sex ka ng sex, nakakalambot, Di ba? Kaya ako nga sinasabi sa inyo na gawin nyo lang siyang isang aspect ng buhay ninyo para, syempre, pampatanggal ng stress. Diba? Kumigera ka kunyari, sinasabi natin, di ba? Financial strength, physical strength. So, busy ka, kakabuo ng financial strength mo, busy ka, kaka-build ng physical strength mo. Relax ka, babae. Pero ang mahirap kasi sa karamihan ng lalaki, nagiging yun na yung comfort zone nila, babae, dahil ang sarap nga naman. Sino ba namang ayaw ng sarap? Nagsistay na sila doon. Masarap, So, in a way, ang babae nagiging comfort siya. Sa ating mga lalaki, pag nagstay ka sa comfort, delikado ka, pre. And it shows dito sa mga ganitong klaseng usapin. Yan, tingnan mo si Tropa. Dahil marami siyang attention na nakukuha sa mga babae, nakakapang-chicks din siya ng maraming beses, napunta na siya sa comfort zone, pre. Napunta na siya doon sa comfort zone. Ngayon, nahihirapan ngayon siya. Kasi, wala siyang ibang distraction. Puro babae.
Di ba? So, nag-a-add up din yung usapin natin kung bakit wala rin siya makitang magandang babae or worth it na pang long term na babae. Kasi hindi nagle-level up yung buhay mo, pre. 'Di ba? Yun at yung mga circle na babae lang ang napapalibutan ka kasi hindi ka nagle-level up ng lifestyle mo, ng buhay mo. Nakafocus ka sa babae. Makikita nyo yung danger na yun. 'Di ba? Kaya wala ka talaga makikitang matinong babae. Hindi ka naman nagle-level up yung buhay mo eh. I-gets nyo ba ako, pre? So, marami kang kailangan gawin, pre. Hindi, sa ngayon, hindi mo kailangan humanap ng pang long term na babae. Iba. I-distract mo yung isip mo sa iba. Huwag babae. Sports. Mag-sports ka. Or mag-business ka. May trabaho ka, di ba? O, dagdagan mo yung income mo, mag-business ka. Small business. Hindi babae ang kailangan mo. Total, kaya mo naman ng babae. Di ba sabi mo nga, walang hirap sa'yo ang babae. O, so pwede mong balikan lang yan. Mag-focus ka muna sa ibang bagay. Okay? Para mag-level up din yung mga babaeng nakakasama mo. Para mag-iba din. Pag nag-iba ang financial ninyo, pare, or yung hobbies ninyo, nag-iba din, mag-iiba din yung mga babaeng nakapalibot sa inyo. Di ba? So, mali kasi kayo eh. Mali kayo ng pinagpo-focusan eh. Babae kasi kayo nakafocus. So, wala namang maganda talagang naidudulot pag nakafocus ka sa babae. Mas okay pag focus ka sa pera mo at physical strength mo at paging matalino kaysa sa pambababae. So, yun ang masasabi natin dyan. Kayo ba mga pare? Anong masasabi ninyo? Leave a comment down below. Again, pagdating sa dating, mga pabango natin, available sa mga shops natin. Go ahead, check them out. And also, itong merch natin, ubus na. Pero, nilalakad na natin. Papagawa ulit tayo ng bago. So, abangan nyo yan sa mga shops natin. Alright? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.